Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang future o hinaharap ni Pi Network ngayong buwan ng June 2025. Yan, marami po ang nagtatanong kung tataas ba ang presyo ni Pi o lalo pa itong babagsak. Pag-uusapan natin kung bakit patuloy ang pagbagsak ni Pi nitong mga nakaraang araw, ano ang mga dahilan sa likod nito at kung may pag-asa pa ba siyang makabawi. At syempre, sasagutin din natin ang mga katanungan katulad ng kung paano ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Kaya, ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ang source po ng balita natin dito ay ang crypto.news. At nakikita natin dito na ang kasalukuyang presyo ni Pi Network ay nasa 0.65 or 65 cents. At nitong last 24 hours ay bumagsak po siya ng 0.66%. Last 7 days ay bagsak po siya ng 16.96%. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang dahilan kung bakit bumabagsak si Pi Network. Sa loob ng 8 sunod-sunod na araw, si Pi ay nagkaroon ng patuloy na pagbaba sa kanyang presyo. Umabot na po ito sa presyo 0.6025 na siyang pinakamababang presyo mula pa noong May 8. Kung ikukumpara po sa kanyang mataas na presyo noong March, kung saan ay bumagsak na ito ng 61%. Isa po sa mga dahilan ng pagbagsak na ito ay ang bagong announcement ng Pi-Core team, kung saan ay ito po yung kanilang pag-launch sa tinatawag po na Pi Network Ventures, isang program na maglalaan po sila ng $100 million na pondo para sa mga project sa loob ng kanilang network. Maganda sana ito dahil makakatulong ito sa development ng ecosystem. Pero iba po ang inasahan ng karamihan sa community. Ang akala nila ay listing na sa malalaking crypto exchanges gaya po ng kay Binance, Coinbase o Upbit. Yan yung akala nila na susunod na hakbang or step. Kaya nang hindi ito nangyari, maraming traders ang nawalan ng gana. Ngayon is ano po ang epekto ng exchange inflows at saka token unlocks kay Pi. Bukod po sa kakulangan ng exchange listing, isa pang malaking problema rin ngayon ang tinatawag na exchange inflows. Ayon po sa datos mula sa PiScan, sa nakalipas po na 24 oras, 3.03 million na Pi tokens ang nailipat mula sa mga personal wallets papunta sa mga exchanges. Samantala, 2.65 million lang ang lumabas pabalik sa mga wallets. Ibig sabihin ay mas maraming nagbebenta kaysa sa bumibili. Malinaw na sinyales ng investor capitalization o pagsuko ng mga holders. Dagdag pa rito, may problema rin sa tinatawag na token unlocks. Sa susunod na 30 days, mahigit 275 million tokens ang planong i-unlock at tinatayang may halaga po yan na $176 million. Katumbas ito ng halos 5.31% ng total supply. Sa mundo ng crypto, ang token unlocks ay kadalasang bearish dahil dumadami po ang supply na umiikot. At kapag mas marami ang supply kaysa sa demand, natural lamang po na bababa ang presyo. Ngayon ay may problema rin ba sa centralization ng Pi Network? Oo, malaking issue rin. May malaking issue rin dito. Ayon po sa pinakabagong datos, meron lang 27 na active nodes at saka 0 validators. Meron ding 317 na disconnected nodes. Ibig pong sabihin, ang Pi-Core team pa rin ang may halos buong control sa network. Sa decentralized na mundo ng crypto, hindi ito magandang balita. Bukod pa rito, hawak ng Pi Foundation ang mahigit 92 billion Pi tokens na nakatago sa higit 2,000 na wallets para itong centralized bank na pwedeng magbenta ng malaking supply anumang oras. At alam naman natin kung ano ang epekto nito sa presyo.
Yan, dito naman po tayo sa technical analysis. Kung titingnan po natin ang 4-hour chart dito, makikita natin na tuloy-tuloy ang downtrend ni PAI mula sa high na 1.6690 noong May papunta po sa presyong 0.6420. Ang coin ay kasalukuyang nagtitrade sa ilalim ng 50 period moving average at nakabuo na ito ng pattern na tinatawag na inverse cup and handle, isang kilalang bearish continuation signal. Sa madaling salita, may posibilidad na magpatuloy pa ang pagbagsak ng presyo. Ayon po sa analysis, ang susunod na support level ay nasa presyong 0.5547, ang presyo noong April 20. Kapag nabasag pa ito, pwedeng bumaba si PAI sa record low na 0.40. Ngayon ay sunod natin tanong dito, ay may pag-asa pa ba itong si PAI Network na makabangon ngayong buwan ng June? Kung pagbabasihan natin ang kasalukuyang data, mataas na token unlocks, kakulangan sa exchange listings, investor outflows at saka centralized control. Yan. Kapag yan yung ating pagbabasihan, mahirap po na makita ang signs na may recovery sa malapit na panahon. Unless na may major news gaya po ng biglaang Binance listing o malaking partnership. At ayan, kung wala po yan ay mukhang mananatiling bearish si PAI ngayong buwan ng June. Pero wag po tayong mawalan ng pag-asa. Ang crypto ay kilala po sa biglaang recovery or correction. Kung magagamit po ng PAI Core team ang kanilang $100 million na fund ng maayos at mapapaganda ang ecosystem, pwede pong magbago ang sentiment ng market. Pero para po sa ngayon, ingat-ingat muna tayo. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito, pag-usapan pa muna natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors at traders ni PAI Network. Para sa atin, maaring nakakabigo ang pagbagsak ng presyo ni PAI. Pero tandaan natin na ang mga ganitong project ay pang long term, lalo na kung wala pa silang full exchange integration. Kung ikaw ay isang trader na naghahanap po ng short-term gains, baka hindi pa ito ang tamang panahon para pumasok. Pero kung ikaw naman ay believer sa project na ito at willing ka pong maghintay ng ilang taon, pwede mo itong ituring na high risk, high reward na investment. Basta wag lang natin kalimutan ang basic rule sa crypto, kung saan ay invest only what you can afford to lose. Yan. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa aking personal na opinion, si PAI Network ay may malaking potensyal. Pero hindi po sapat ang hype kung walang solid na execution. Maganda ang ideya na maglaan po ng $100 million na fund para sa development, pero kailangan din nila ng transparent roadmap, real decentralization at listing sa mga top tier exchanges. Hanggat hindi po nila nakakamit ang mga goals na ito, mahirap umasa sa mabilis na pag-angat ng presyo. Pero sa tamang direksyon at tuloy-tuloy na innovation, pwede pa ring maging matagumpay itong si PAI sa hinaharap. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.